Bakit may mga Pilipinong kahit simpleng trabaho lang ang sinimulan, yung mayaman, habang ang iba kahit anong sipag parang laging nasa lugar pa rin? Sandali lang, huwag ka munang mag-skip dahil kung minsan mo nang naitanong sa sarili mo kung bakit parang ang hirap umangat sa Pilipinas, para sa iyo ang video na to. I-like mo ang video na ito kung gusto mong maintindihan kung paano talaga mag-isip ang may pera. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na diretso, totoo at kayang baguhin ang pananaw mo sa buhay at pera. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 3 pagkakaiba ng mayaman at mahirap na mindset sa Pilipinas. Hindi ito tungkol sa yabang, hindi ito tungkol sa diploma, at lalong hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa kung paano sila mag-isip sa pera, sa oportunidad at sa sarili nila. At habang pinapanood mo ito, baka mapansin mo na ang pinakamalaking hadlang pala sa pagyaman ay hindi nasa labas, kundi nasa loob ng isip. Kung handa ka nang makita ang kaibahan, simulan na natin ngayon. Una, paano nila tinitingnan ang pera? Pareho kayong kumikita, pareho kayong pagod, pero paglipas ng mga taon, bakit ang isa may ipon, may negosyo, may options, habang ang isa parang laging naghahabol? Hindi ito tungkol sa swerte, hindi rin ito tungkol sa talino. Ito ay tungkol sa kung paano nila tinitingnan ang pera. Sa Pilipinas, dalawang magkaibang kwento ang madalas mong makita pagdating sa pera. May mga taong kapag may pumasok na pera, iniisip agad, ano ang bibilhin ko? At may mga taong ang unang tanong ay, ano ang gagawin ng pera na to para sa akin? Magkaibang pananaw, magkaibang direksyon. Para sa marami, ang pera ay reward. Trabaho ka, pagod ka, kaya deserve mong gastusin. Kain sa labas, bagong gamit, konting luho, walang masama. Pero kapag ito lang ang tingin mo sa pera, mabilis talaga itong nawawala. Para naman sa iba, ang pera ay tool. Ang tool ay gamit na tumutulong gumawa ng mas malaking resulta. Hindi sila emosyonal agad pag may pera. Tahimik muna silang nag-iisip. Dito pumapasok ang financial planning, ang simpleng proseso ng pagdedesisyon kung saan mapupunta ang pera bago pa man ito dumating. Hindi ito komplikado, pero bihira itong ginagawa. Kapag walang plano, ang pera ang nagdedesisyon para sa iyo, at kadalasan ang desisyong yon ay gastusin lahat. Ngayon, habang lumilipas ang panahon, may isa pang malaking pagkakaiba na lumalabas. Ang iba, takot mawala ng pera kaya itinatago lang. Ang iba naman, takot maubusan ng oportunidad kaya pinapagalaw ang pera. Dito na pumapasok ang salitang investment, ang paglalagay ng pera sa isang bagay na may tsansang magbigay ng balik sa hinaharap, tulad ng negosyo, skills o assets. Hindi ito sugal, ito ay pinag-isipang risk. At oo, may risk, pero mas malaking risk ang hindi gumawa ng kahit ano. Habang tumatakbo ang panahon, may tahimik na kalaban ang lahat, inflation. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin habang pareho pa rin ang halaga ng pera. Ibig sabihin, ang perang hindi gumagalaw, unti-unting lumiit ang halaga. Kaya may mga taong nagtatrabaho ng masipag pero pakiramdam nila hindi sila umaangat. Hindi dahil kulang ang effort, kundi dahil mali ang direksyon ng pera. Kung titingnan mo ang mga Pilipinong umasenso, mapapansin mo ito, hindi sila agad nagtanong kung magkano ang kikitain ko. Ang tanong nila ay, paano ako hindi mauubusan? Hindi nila ginagawang solusyon ang pera sa lahat ng emosyon. Ginagawa nila itong partner sa pagbuo ng mas maayos na buhay. At ang pinakamahalaga, hindi sila naghihintay na dumami muna ang pera bago magbago ang mindset. Nauna ang pag-iisip, sumunod ang pera. Sa huli, ang pera ay pareho lang sa lahat. Hindi nito pinipili kung sino ang yayaman. Pero ikaw ang pumipili kung ang pera ay magiging panandaliang aliw o tahimik na sandigan ng kinabukasan mo. Ikalawa, paano nila hinaharap ang problema? Sa mahirap na mindset, ang problema ay hadlang. Kapag may aberya, sumusuko. Kapag may pagkakamali, may sisihan. Pero sa mayamang mindset, ang problema ay signal. Ibig sabihin, may kailangang ayusin, may kailangang
matutunan. Imbes na magtanong ng bakit ako, ang tanong nila ay ano ang pwede kong gawin ngayon. Kapag may problema, doon mo talaga makikita ang totoong pagkakaiba ng mindset ng tao. Sa Pilipinas, araw-araw may problema, kulang ang pera, biglang gastos, nawala ng trabaho, nagkasakit ang mahal sa buhay. Hindi maiiwasan, pero hindi pare-pareho ang pagharap ng tao sa problema. May mga taong kapag may problema, unang reaksyon ay takot, napapahinto, napapaisip ng wala na akong magagawa. Ang problema, nagiging personal, parang parusa, parang malas. Kapag ganito ang mindset, ang problema ay tingin agad ay hadlang, isang pader na hindi kayang lampasan. At kapag hadlang, ang tingin mo, ang instinct mo ay umatras, magreklamo o maghintay ng tulong. Pero may ibang tao na iba ang tingin. Para sa kanila, ang problema ay signal. Ang signal ay babala na may kailangang baguhin, ayusin o matutunan. Hindi nila tinatanong, bakit ako? Ang tanong nila ay, ano ang susunod kong galaw? Hindi ibig sabihin na hindi sila natatakot. Hindi ibig sabihin na hindi sila nasasaktan. Pero hindi nila hinahayaang tumigil ang isip nila sa emosyon. Kapag may problema sa pera, imbes na magpanik, nag-a-analyze sila. Ang analyze ay pagtingin kung saan nagkamali, saan pwedeng magbawas, at saan pwedeng mag-adjust. Tahimik, praktikal, walang drama. Kapag may pagkakamali, hindi nila agad tinatakpan. Ginagamit nila itong lesson. Ang lesson ay karanasan na nagtuturo kung ano ang hindi na dapat ulitin. Habang ang iba ay naghahanap ng masisisi, gobyerno, boss, pamilya, sitwasyon, ang iba ay naghahanap ng kontrol. Ano ang kaya kong kontrolin ngayon? Ano ang kaya kong gawin kahit maliit? Dito lumalabas ang malaking kaibahan. Ang taong takot sa problema, inuubos ang lakas sa pag-iwas. Ang taong marunong humarap sa problema, inuubos ang lakas sa solusyon. At sa pagdaan ng panahon, hindi dahil mas kaunti ang problema ng iba kaya sila umaangat, kundi dahil mas mabilis silang kumilos kapag may problema. Sa huli, ang problema ay pareho lang ang bigat para sa lahat. Pero ang mindset ang nagdedesisyon kung ito ay magiging pabigat o magiging hagdan pataas. Ikatlo, paano nila iniisip ang oras? Ang mahirap na mindset, ipinagpapalit ang oras kapalit ng pera. Trabaho ngayon, bayad ngayon. Kapag walang trabaho, walang kita. Ang mayamang mindset, iniisip kung paano kikita kahit wala sila roon. Negosyo, system, investment. Ang system ay paraan para kumita ng hindi nakadepende sa oras. Kaya habang ang isa ay pagod araw-araw, ang isa ay abala sa pagbuo ng bagay na magtatrabaho para sa kanila. Pareho tayong may 24 na oras sa isang araw. Walang nadadagdagan, walang nababawasan. Pero bakit may mga taong parang ang dami nilang nagagawa, habang ang iba pagod na pagod pero parang walang nararating? Dito pumapasok ang malaking pagkakaiba sa kung paano nila iniisip ang oras. Para sa marami, ang oras ay kapalit ng pera. Trabaho ka ngayon, bayad ka ngayon. Kapag wala kang oras, wala ka ring kita. Ito ang time for money mindset. Ang pag-isip na kikita ka lang kapag present ka at nagtatrabaho. Simple, diretso, pero may limitasyon. Dahil kahit gaano ka kasipag, hindi mo kayang magtrabaho ng 24 na oras araw-araw. Kapag ganito ang mindset, ang oras ay nauubos sa survival, overtime, extra raket, walang pahinga. Pagod ang katawan, pagod ang isip. Pero may ibang tao na iba ang tingin sa oras. Para sa kanila, ang oras ay asset. Ang asset ay bagay na may kakayahang magbigay ng halaga sa paglipas ng panahon. Imbes na ubusin ang oras sa puro trabaho, ginagamit nila ito para magtayo ng bagay na pwedeng magtrabaho para sa kanila. Dito pumapasok ang system. Ang system ay paraan ng paggawa ng kita o resulta kahit hindi ka laging present. Negosyo na may proseso, skills na pwedeng ibenta kahit tulog ka, investments na patuloy na gumagalaw sa paglipas ng panahon. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Sa umpisa, mas masipag pa nga sila. Pero ang pinagkaiba, may direksyon ang oras nila. Habang ang iba ay abala sa ngayon,
Ang iba ay tahimik na nag-i-invest ng oras para sa hinaharap at habang lumilipas ang mga taon, doon lumalabas ang epekto. May mga taong tumatanda pero pareho pa rin ang buhay. At may mga taong tumatanda na mas gumagaan ang buhay. Hindi dahil mas marami silang oras, kundi dahil mas maaga nilang naintindihan kung paano gamitin ang oras. Sa dulo, ang oras ay pareho lang ang ibinibigay sa lahat. Pero ang iniisip mo tungkol dito ang nagdedesisyon kung palagi kang pagod o unti-unting nagiging malaya. Ang kaibahan ng mayaman at mahirap ay hindi kung magkano ang laman ng wallet. Ito ay kung paano sila mag-isip sa pera, problema at oras. At ang pinakamahalaga, ang mindset ay hindi minamana. Pinipili at hinuhubog ito araw-araw.